Ciao raga, kumusta raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Good news ito raga. Dahil hindi na kailangang applyan ang bonus na ito at hinihintay ng madami ay mayroon ng dekreto atwatibo. Ano ang ibig sabihin yan? Alam na natin kung kailan ang dating ng bonus spesa ngayong 2026. Alamin natin kung magkano ga ang bonus. Yan ga ay 500 euros pa din o baka naman mas mababa na diyan o baka naman mas tumaas pa. Mayroon din ba na bonus spesa na asahan next year sa taong 2027? Take note raga ha, ang bonus spesa na pag-uusapan natin sa video na ito ay para sa buong Italia. Kaya alamin natin ang detalye raga, dopo na sigla, partiamo! Gaya ng pangako ko sa iyo raga, once na mayroon ng update regarding sa Carta Dedicata Ate o tinatawag din ng iba na bonus spesa, babalitaan kita. Kaya good news raga, after ng ilang buwan ng paghihintay, naglabas na sila ng dekreto atwatibo o yung tinatawag na implementing decree para sa Carta Dedicata Ate. Upang ma-specify, ang purpose ng dekreto atwatibo ay para ma-specify ang mga requirements at malaman kung sino ang mga magiging beneficiaries ng bonus spesa o Carta Dedicata Ate. Ang dekreto ay nilabas na at firmato ni Francesco Lollobrigida, ang Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e Foreste, at firmato din insieme ni Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'Economia, at ni Marina Calderone, siya naman ang Ministra del Lavoro. Kagaya pa rin ng dati raga, ang Carta Dedicata Ate o bonus spesa ay hindi na kailangan pang applyan dahil si IMSS ang nagche-check ng IZE kung pasok ga o hindi, tapos ay ipapasa naman iyan kay Comune de Residenza. At si Comune de Residenza naman, sila naman ang nagbe-verify ng iba pang mga requirements. Ang pagbibigay ng Carta Dedicata Ate ay mayroong priority na sinusunod. Kaya, purtroppo, kahit na qualified ka, pero mayroong mas few kwalifikato sa iyo, ay mauuna iyon na mabigyan at maaari mayroong posibilidad na ikaw ay hindi. Although ikaw naman ay qualified. Kasi nga mayroong priority na sinusunod. Bakit nagkaganon? Bakit ba ganon ang sistema ng Carta Dedicata Ate? Yung pagbibigay ng bonus spesa. Dahil hinahati-hati at limited lang ang allotted na number of beneficiaries kada komune. So, uulitin natin ha. Ang Carta Dedicata Ate ay hindi ina-applyan dahil automatic nang matatanggap ng mga beneficiaries. Ang Comune de Residenza ang magkukomunika sa mga beneficiaries na residente doon sa nasabing komune. So, titingnan natin sa comment section kung sino pa din yung mga magtatanong kung paano mag-apply niyan at kung kailan. So, ibig sabihin, hindi napanood ng buo yung video o hindi naging malinaw. Kaya, pagka nagtanong pa rin ng ganyan. Ang mga nakatanggap last year ng Carta Dedicata Ate ay pwede pa rin makatanggap this year as long as na-meet pa din ang qualifications at makakasama pa rin doon sa mga priorities. Pero hindi naman automatic na dahil ikaw ay nabigyan at ikaw ay nakatanggap last year ng Carta Dedicata Ate ay right away mabibigyan ka ulit this year. As mentioned, depende kung ikaw ay qualified pa din at kasama pa rin doon sa priority. Tandaan ha, ang Carta Dedicata Ate ay ginagamit exclusively para sa pambili ng beni alimentari di prima necessità. Kaya hindi kasama ang mga alcoholic drinks. Mayroong mga instances na kaya hindi nagana ang karta
kapag ka magbabayad na doon sa kasa kasi nga mayroong item na napasama na hindi naman pala pwede. Dapat din na doon gagamitin ang karta sa mga accredited na supermerkati or negosyo. May iba pa ngang supermerkati kagaya ng Lidl na mayroon pang 15% discount kapag ka ginamit mo yung karta Dedicata Ate doon sa kanilang supermerkato. Pwede din ang karta Dedicata Ate na gamitin para doon sa mga indicated sa Dekreto Attuativo gaya ng abonamento per trasporto publiko lokale. Pero hindi pwede na pambili ng karburante. As per dekreto, ang budget ay 500 million euros. Ang kada naman na amount na nakakarga doon sa karta Dedicata Ate ay 500 euros. Good news Raga dahil next year, 2027, ganyan din ang budget at expected na 500 euros ulit ang amount na nakakarga. Pero si Kome for next year pa yun, although parehas din, babalitaan ulit kita tungkol diyan if ever na need na mag-recompute ang gobyerno at magkaroon ng mga pagbabago. Kaya, yung question kanina, if meron din ba na karta Dedicata Ate sa 2027, yes Raga, meron ulit niyan. Kaya ugaliin na ang karta na nasa iyo kung ikaw ay nabigyan, itago mo iyan, ikonserba, ingatan na huwag masira at saka tandaan ang PIN. Kagaya last year, late nang dumating ang aviso ng komune. Pero dahil sa madaming mga beneficiaries na itinago nila yung kanilang karta, so nung napabalita ay di nag-check na agad sila ng saldo sa mga postamat at nakita nilang may lamang 500 euros na yung kanilang karta. Kaya bago pa dumating yung lettera na aviso mula doon sa komune, ay karamihan ay ubos na ang laman ng karta. Na late yung lettera na galing sa komune. If ever naman na mayroong may encounter na problema doon sa karta, example, nawala, nakalimutan yung PIN, o kaya naman ay nasira, etc. Sa posta dapat na mag-i-inquire at saka magpapa-assist para ma-resolve yung problema. O pure, maging sa iyong komune di residensa, pwedeng humingi ng asistensya o mag-inquire doon. Ang karta Dedicata Ate, as per dekreto, ay sa October 2026 magsisimulang ipamigay. Ulitin natin ha, ngayong taon na to, 2026, ang karta Dedicata Ate, as per dekreto, ay sa October 2026 magsisimulang ipamigay. Kapag ka mayroong update o info na mai-share ako sa iyo Raga, asahan mo na gagawa ulit ako ng panibagong video. Ari naman ang mga requirements para maging malinaw at saka maalaala at saka para doon sa iba na hindi masyadong aware dito. Gaya pa rin ng dati ang mga requirements. Una, dapat lahat ng members ng nukleo pamilyare ay residente sa Italia. Dapat ay mayroong record sa Anagrafe della Popolazione Residente sa Anagrafe Comunale. Pangalawa, dapat ay mayroong valid na ISEE 2026 na hindi dapat mas mataas sa 15,000 euros. Samantalang ang mga nakakatanggap ng ibang financial support ay hindi pwede sa karta Dedicata Ate. Kagaya kapag halimbawa nakakatanggap at least isang member ng pamilya ng Assegno di Inclusione o kaya naman ay Carta Acquisti o baka merong nakakatanggap ng NASPI o Disoccupazione o baka nakakasa Integrazione Guadagni o kahit anong tipo ng financial support o sostegno alla povertà na livello nazionale, regionale o komunale. Ito natin ha, kapag kami natatanggap ng ganyan, hindi na pwede sa karta Dedicata Ate. Ari naman ang criteria para malaman ang priority. Dahil nga nang kahit na ikaw ay qualified pero merong mas nauna sa iyo, merong mas priority kaysa sa iyo, so mas malaki ang chance na mabigyan yon kaysa sa ikaw. Although ikaw naman ay qualified din. Letter A, yung una, pamilya na hindi bababa sa 3 ang miyembro. Na kung saan ang isang member ay minore at ipinanganak hanggang sa date na December 31, 2012. Tapos,
sa lahat ng mga pasok sa criteria na iyan, ay uunahin sa kanila yung mayroong pinakamababang amount ng ISE. Okay ha, pinag-uusapan natin ngayon ay yung mga priority. Letter B, yung pangalawa, pamilya na hindi bababa sa 3 ang miyembro, na kung saan ang isang member ay minore at ipinanganak naman hanggang sa date na December 31, 2008. Ganun din, sa lahat ng mga pasok sa criteria na iyan, unahin sa kanila ang mayroong pinakamababang amount ng ISE. Letter C, yung patatlo, pamilya na hindi bababa sa 3 ang miyembro. Tapos, sa lahat ng mga pasok sa criteria na iyan, ganun pa rin, uunahin sa kanila ang mayroong pinakamababang amount ng ISE. So, yun na raga ha. Sana ay naging malinaw sa iyo at sana ay makapag-comment ka kung ikaw ay last year ay nabigyan. Nasa iyo pa yung karta mo. Okay? Tanda mo pa yung PIN. Sana makapag-share ka ng iyong experience at sana ay ma-share mo rin sa iba ang video na ito para na sa ganun, ma-anticipate din nila, maging aware din sila, at saka maiwasan na yung iba na naguguluhan at sila daw ay mag-a-apply pa nitong Karta Dedicata Ate. Samantalang, ilang beses na natin inulit, in-explain na hindi iyan ina-applyan. Okay? So, yun. Maraming salamat sa panonood mo. Maraming salamat sa pagsuporta mo. Once again, this is Chad. And always remember, Chad will guide. Grazie raga. Alla prossima.